Mahal na mahal kita, Melanie. Oo, Giner. Kami magkakita sa atin. Wala. Tayong dalaw lang naiwan dito. Giner, wag. Bitiwan mo ko. Tawarin mo ako, Melanie. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders. Mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig. Mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin. Ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Mga kabarangay, pag dumating ang barangay election, huwag ninyong kalimutan ang abang lingkod ninyo. Pag ako ang naswertihan na mapili ninyo, ipapangako ko sa inyong lahat, gagawin ko ang aking makakaya para maibigay ang kailangan na serbisyo ng mga tao. Ay, mabuhay ang simuladong susunod na kapitan! Mabuhay kayo! Mabuhay! Ay, naku. Ano ba naman ang aking mga kabarangay? Wala pang filing ng kandidato. Ay, nagkakampanya na sila. Alam naman nila na bawal. Pag may nagsumbong sa kanila, ay sigurado na disqualified na sila. Lade, apo. Ha? Lolo? Bakit po kayo lampas sa kwarto ninyo? Ano po bang kailangan ninyo? Bay, nabwisit nga ako sa maingin dyan sa labas. Kaya sawayin mo ang mga yan. Baka kung ako pang sasaway sa kanila, baka mahambalos ko sila. Lolo, hayaan na po ninyo sila dahil nagkakampanya sila. Nakakaya kung pahintuin ninyo sa kanilang ginagawa. Naku, Melanie po. Nai-istorbo na ako rito Nakikinig pa naman ako ng mga magagandang awitin sa radyo. Pero kapag ako'y nainis, baka ako'y kumandidato rin. Siguradong tatalunin ko silang lahat. Ano kalaban ko? Ha? Lolo? Hoy, Emilio. Parang narinig kita na inuutusan mo yung apo natin. Ano bang pinapagawa mo sa kanya? Alam mo ma, nangingay ng mga taong yan dyan sa labas. Yun palang mga kumakandidato na nangangampanya. Kahit hindi pa pwede, nandyan na sila. Bawal pa! Ay, bakit mo sila pinapakialaman? Baka kung ano pang masabi nila sa'yo, na wala kang karapatan na pakialaman kung ano ang gusto nilang gawin. Paano naman? Nakakabulaho ang mga yan. Nakikinig ako ng mga awitin dito ng gaganda Ang ingay-ingay nila. Siyempre, hindi sumunod yung apo mo dahil nahihiya daw na sawayan sila. Dahil hindi naman siya dapat na sumuha sa mga yan. Ay, naku. Hayaan mo na lang sila. Dahil pag nakita sila na kasalukuyang kapitan, ay sigurado na pagagalitan sila. Alam mo, kapag ako'y nainis, baka tumakbo rin ako At sigurado ako ang mananalo. Ay, tumahimik ka nga dyan. Matanda ka na, ang yabang mo. Baka ang sarili mo lang ang bubuto sa'yo. At tandaan mo hindi rin kita ibubuto. Soleg! Minsan ng isang simpleng ngiti ay mapapansin. Ay, naku. Nakalimutan ko palang bumili ng shampoo noong namalengke kami ni Lola. Ay, hindi bali. Bibili muna ako sa tindahan para makapaligo na ako. Melanie, apo. May pupuntahan ka ba? Parang nakita ko na kumuha ka ng pera doon sa lagayan. Ay, opo Lola. Kasi nakalimutan natin na bumili ng shampoo nung tayo ay nag-grocery. Kaya pupunta muna ako sa tindahan at bibili lang ako ng aking kailangan. Sige, pero huwag kang magtatagal dyan Alam mo naman na maraming marites dyan. Baka isali ka pa nila sa usapan nila. Mga inggitera ang mga yun. Oo nga po Lola. Kaya hindi ako sumasama. Pag niyayayan nila ako sa mga lakaran nila, baka ako pa ang gumastos dahil alam nila na nasa abroad sina Mami at Daddy. Tama ka dyan. Pag lumabas ka sa bahay, liyaya ka ng matalik mong kaibigan na gumala. Huwag kang magpapagabi para hindi ka mapahamak. Naintindihan mo? Opo Lola.
lagi naman akong nag-iingat sa sarili ko dahil ayaw kong magka-problema sina Dati at Mami. Aling-aning, pabili po ng shampoo, yung dati kong binibili. Sandali lang, Melanie. Kukuha kita. Ano ba bang bibilhin mo? Yan lang po ang bibiling ko, aling-aning. Ito po ang bayad. Sandali lang. Aba, Melanie, buti na lang at nakita kita dito sa tindahan. Ang bala ko ay puntang sana kita sa bahay ninyo. Ha? Bakit? Ano bang sasabihin mo sa akin? O sige, para malaman ko kung anong kailangan mo. Sabihin mo na agad. Ang daddy ko ay gusto niyang magkandidato para sa kapitan. Kaya kukunin ka namin para kasama na mangampanya. Ganun ba? Pakiusap, Melanie. Pumayag ka na sana. Alam ko na malaki ang maitutulong mo. Kaya pinapauna ko ng aking pasasalamat. Kwan kasi, Hiner. Bakit ako pa? Mabuti pang humanap kayo ng iba. Wala na kaming makita ng iba, Melanie. Ikaw lang inaasahan namin. Dahil ikaw lang magaling sa computer. Kailangan ka namin para sa paggawa ng mga poster. O ano? Ihiyain mo ba ako? Ha, Melanie? Buti na lang at umuwi ka na, Apo. Susundan na sana kita dun sa tindahan dahil wala ka pa. Bakit ang tagal mo, ha? Ano bang nangyari? Naku, Lola. May nadatnan po ako doon sa tindahan na kaibigan ko. Kaya nakipagkwentuhan po ako sandali sa kanya. Ay, ganun ba? Sige, kakain na tayo ng almusal bago ka maligo. Kaya ikaw na lang ang tumawag sa lolo mo dahil nagbibisit ako sa kanya. Hindi siya magpatalo. Pinipilit ang gusto ng hayop na yon. Ano? Hindi pa patapos ang away ninyo ni Lolo? Aba, kahapon pa yan Paano kasi? Pinipilit niya ang gusto niya. Kaya akala niya siya ang tama. Pero mali naman siya. Hayaan ninyo, Lola. Kakausapin ko si Lolo. Sana ay magkaayos na po kayo. Dahil masama yung nag-aaway kayo Matatanda na kayo. Pwede pa, Lola? Huwag na ninyong patulan ang lolo. Matigas kasi ang ulo ng lolo mo. Kahit nagkakamali, ayaw niyang tanggapin ang kanyang kamalian. Ay, naku, pakiusap, Lola. Huwag na kayong magtampo kay Lolo. Kausapin na ninyo pag nandito na sila. Sige po. At tatawagin ko na si Lolo para makakain na. Sabay-sabay tayo. Lolo, halina kayo at kakain na tayo ng almusal para sabay-sabay tayo na kumain. Mabuti naman at ikaw ang tumawag sa akin, Apo. Kung hindi, hindi ako makakakain. Bakit naman po, Lolo? Ayaw ninyong kasabay si Lola, ganun ba? Paano naman kasi? Lagi niya akong kinukontra. Hindi ko rin siya mapagsabihan, kaya hindi kami magkasundo. Lolo, pagbigyan ninyo si Lola para hindi kayo mag-away. Saka dapat ay magmahalan kayo hanggang sa kunin na ng Diyos ang hirap ninyong buhay ni Lola. Ayaw ko ba dyan sa lola mong yan? Bakit nagbago ang ugali niya? Dati haba ng pasensya, pero ngayon, laging mainit ang ulo niya sa akin. Kahit kunting pagkakamali ko lang nakagalit. Ay, naku. Sana naman, Lolo, unawain ninyo si Lola. Dahil ganyan po ang tumatanda. Wala na po silang pasensya. Kung kaya ninyo, ay huwag niyo po siyang patulan. Kahit ano pa ang sabihin sa inyo, kailangan na po kayo na magpasensya. At alam ko na maiisip din na Lola na dapat unawain din niya kayo. Hindi bali, Lolo. Kakausapin ko rin si Lola para magkasundo po kayo. O ano, Hiner? Nakausap mo na ba si Melanie? Ano, pumayag ba siya na sumama sa ating pangangampanya? Oo naman, Dad. Ako pa. Pag akong kumausap, sigurado na hindi niya ako pahihiyain. Bakit ba? Sinabi ka ba sa kanya para pumayag siya sa gusto mo? Dad, huwag na ninyong tanungin. Ang importante ay nagawa ko ang gusto ninyo. Magaling ka talaga, Hiner. Ginagamit mo ang iyong utak para makamit natin ang tagumpay. Alam ko, hindi sila mananalo sa akin. Kaya gumawa ka ng paraan para hindi nila ako masingitan. Huwag na kayong mag-alala, Daddy. Kayang-kaya ninyong kausapin kung sino naman ang kalaban ninyo na kakandidato bilang kapitan. Hindi bale. Malalaman ko rin sa araw ng filing ng COC.
At sana ay hindi nila ako tanggihan para walang problema sa aking panalo bilang susunod na kapitan ng ating barangay. Ang tagal namang dumating ang mga pasayeros. Hindi pa bibiyahe pag hindi kompleto. Sana, meron nang dumating. Ha? Ay, Melanie, saan bang punta mo? Pupunta rin ka ba sa bayan? Ikaw pala, Hiner. Oo, may bibilin lang ako. Ikaw naman, may bibilin ka rin ba sa bayan? Oo, Melanie. Buti na lang at nakita kita dito. Pupunta sana ako sa inyo mamaya para tanungin kung anong kailangan para doon sa ipapagawa ko sa iyo. Ay, ganun ba? Yung ink lang at saka mga kopon. Ililista ko na para hindi mo makalimutan. At nang masimulan ko na mamaya. At huwag ka munang pupunta ron sa bahay dahil magagalit ang lolo ko. Ganun ba? Sa bagay, alam ko na mahigpit ang lolo mo dahil nag-aaral ka pa. Pero, di ba malapit ka nang makatapos sa kolehiyo? Oo, Hiner. Kaya nagsisikap akong makatapos para masulit ang hirap ng daddy at mami ko na nagtatrabaho sa abroad. Bilib ako sa'yo, Melanie. Kahit may ginhawa ng buhay ninyo, di mo pinababayaan ang pag-aaral mo. Di kaya ng iba dyan. Ako, nagsasayang lang sila ng pera. Hindi iniisip ang kanilang magandang kinabukasan. Kung mawala dito sa mundo ang magulang nila, tsaka na sila magsisisi sa bandang huli na hindi nila pinagtuunan ng kanilang pag-aaral. Ay naku, matatagalan tayo dito. Kaya hatiin na lang ang bayad dito sa tricycle para makaalis na tayo dito sa paradahan. At di tayo matagalan at makarating tayo sa ating pupuntahan. Lola, mamayang hapon po ay pupunta ako sa bahay ni na Mang Lawrence. Ha? Bakit apo? Ano bang gagawin mo doon? Baka kung ano yan ha? Lola, magkakandidado po si Mang Lawrence. At ako po ay pinakiusapan na gagawa dahil ako ang inaasahan nila. Dahil may alam po ako sa computer. Sige, pumunta ka pero huwag kang magpapagabi ng masyado. Dahil delikado ang panahon, gaya mong dalaga. Opo, Lola. Pag nagabihan naman ako, sigurado na ihahatid po ako ng anak ni Mang Lawrence. Sige, basta yung bilin ko sa'yo. Huwag mong kalimutan para hindi kami sisihin ng mga magulang mo kung may masamang mangyari man sa'yo. Umuwi ka kaagad pag natapos siyang pinapagawa sa'yo. Hayan, Hiner. Tapos ko na encode lahat ang mga kailangan sa pagkakampanya. Nakagawa na rin ako ng poster. At mag-print ako at ipaserox mo na lang, ha? Salamat. Okay na pala si Daddy. Kumusta ang pag-file niya ng COC, Daddy? Tapos ko na. At nakausap ko na rin si Diego at umatras na siya. Ha? Aba, maswerte kayo, Daddy. Di wala na kayong kalaban. Meron pa rin. Ang lolo ni Melanie, nag-file din siya ng COC. Ano po? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Totoo ba yung sinabi ninyo, Mang Lawrence, na nag-file ng COC ang lolo ko? Oo, Melanie. Dahil nagkita kami doon sa kamay at ipinakita pa sa akin ang pinirmahan niya na form. Parang hinahamon pa ako. Mang Lawrence, pagpasensyahan na po ninyo ang lolo ko. Huwag po kayong mag-alala. Wala rin silang magagawa dahil wala silang supporters. Ay, masaya na sana ako dahil umatras na si Diego. Yung pala, may pumalit sa kanya. O sige, iiwanan ko na kayo dito at magpapahinga pa ako sandali. Paano na ngayon yan, Melanie? Magkakandidato pala ang lolo mo. Ang ibig sabihin, hindi pwede na pabayaan mo siya. Pambihira naman si lolo. Nakikipagsapalaran pa. Itinuloy din ang plano niya. Nakakaya tuloy sa daddy mo. Wala ka namang kasalanan sa ginawa ng lolo mo. Naiintindihan kita. Sige, Hiner. Hindi na ako magtatagal. Uwi na ako. At babalik na lang ako bukas. Okay, Melanie. Pero kakain muna tayo bago ka umuwi. Hindi bali at ihahatid kita sa bahay ninyo. Hindi na ako kakain. Doon na lang sa bahay namin. Ayun, nagulat si Lawrence. Nang makita niya ako na nag-file ng COC. Nahalata niya kasi malakas ako.
Kaya naginginig na siya ngayon. Ano? Oo. Kakandidato ka rin? Ha. Ang taga mong matanda ka. Gumagawa ka lang ng kahihiyan mo. Mapipintasan ka lang. Anong kahihiyan ang sinasabi mo, Soleg? Ito ay isang karangalan ko. Hoy, Milyo. Nasisiraan ka na yata ng bait. Meron ka bang magagawa na lumaban kay Lawrence? Maraming pera yon. Pero ikaw, may pera ka ba na ibibigay sa mga mutantes? Tanga ka ba, Soleg? Hindi pera ang iboboto ng mga tao, kundi mga kandidato. Ay naku, balik ka talaga, Milyong. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Baka asahan mo ang ipapadalang pera ng anak natin. Wala! Kaya pag tumabag, isusumbong kita. Sige, magsumbong ka lang. Hindi ako hihingi ng pera sa anak mo. Ha? Kundi paninindigan ko ang laban kong ito. Hindi pera, tanga. Makikita na lang kung may magagawang yung paninindigan na sinasabi mo. Anong akala mo sa mga kabarangay natin? Mukhang pera? Ha? Hindi. Ang gagawin ng mga yan, kukunin lang pera ng Lawrence na yan. Pero hindi sila ibubuto. Ako ang kanilang ibuboto. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Masyado kang ambisyoso. Wala ka namang magagawa sa kalaban mo. Yon, may pera. Pero ikaw, wala! Salamat sa paghahatid mo sa akin, Hiner. Hindi na kita patutuloyan sa bahay dahil magagalit sa akin ang lolo at lola ko. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko sila. Siyempre, sila ang nag-alaga sa'yo. Kaya kailangan na pag-ingatan ka nila. Dahil ikaw lang kasama nila sa bahay ninyo. At saka sinabihan sila ni Daddy at Mami na di pa ako dapat magipagrelasyon habang hindi pa ako tapos ng aking pag-aaral. Sa bagay, magandang hangarin ng mga magulang mo. At mabuti na lang at may magulang ka na iniisip ang iyong kapakanan para hindi ka mahirapan sa buhay kung iiwanan ka nila sa ating mundo. Tama, Hiner. Kaya sinusunod ko naman ang lahat ng bili ni Lolo at Lola. Kaya pasensya na ha kung hindi kita maimbita na magkwentuhan sa aming bahay. Walang problema dyan, Melanie. Basta siniguro ko na ligtas kang makauwi dito sa inyo. Kaya bukas ulit tayo magkikita. Sige na. Lola, totoo ba na magkakandidato si Lolo para maging kapitan dito sa barangay natin? Ay, oo, apo. Gusto lang magyabang. Ang ambisyoso mong lolo. Kahit hindi niya kaya, kakayanin daw. Pero pagtatawanan lang yon. Ay, si Lolo talaga. Nakakaya tuloy kay Mang Lawrence. At saka, ang kalaban ni Lolo ay may kaya, may pera. Paano siya mananalo? Alam naman niya ang mga tao. Kung wala kang maibibigay sa kanila, ay hindi nila ibuboto ang walang pera. Tama ka dyan, apo. Sinabi ko na yan sa lolo mo. Pero matigas pa rin ang ulo. Ang nilalaban daw niya ay paninindigan na magserbisyo dito sa barangay natin. Pantay-pantay daw sa mga tao. Lola, ang kailangan ng mga tao ay tulong. Kung may nagkasakit at walang pera, paano yun? At dumating din ang kalamidad, paano lang siya tutulong? Huwag mo nang isipin yan, apo. Kung sakali, bahala na siya. Kung saan siya kukuha ng pera na hihingin ng mga tao sa kanya. Kahit hindi pa nanalo, sigurado na may lalapit sa kanya para makahingi ng pera. Lalo na ang mga lasinggero. Lolo, pwede ko ba kayong makausap? Sana naman, huwag po kayong magagalit. Bakit ba po? Ano ba yung sasabihin mo sa akin? May problema ka ba? Wala naman po, Lolo. Kaya lang, nag-aalala po ako sa inyo. Ayaw kong masaktan. Gano, sa inyo. Lolo, pwede po ba kayong makausap? Sana ay wag po kayong magagalit. Bakit ba po? Ano ba yung sasabihin mo sa akin? May problema ba? Wala naman po, Lolo. Kaya lang, nag-aalala po ako sa inyo. Ayaw kong masaktan kayo kung iilan lang ang bumoto sa inyo. Dahil alam ko na malakas na kalaban ninyo si Mang Lawrence. Bakit po? Kinakambihan mo yung mayabang ngayon? Akala mo tapos ng eleksyon? Nagpaparinig pa sa akin na masisiro raw ako? Anong akala niya? Hindi ako ibuboto. Ibuboto ko ang sarili ko. Kaya hindi ako masisiro. Anong akala niya sa akin? Tanga? Lolo, tama na po yan. Talagang ganyan ang politika.
Kung mahina ang loob ninyo sa sinasabi ng kalaban, sigurado na aatras po kayo. Nako, ako pa. Hindi nila kayang sirain ang aking paninindigan at ilalaman ko ang karapatan ng mga kabarangay ko. Tandaan mo yan. Talaga bang porsigido kayo, Lolo, na ituloy ang pagkandidato ninyo bilang kapitan ng barangay? Oo, wala nang atrasan ito, Apo. Parang sundalo yan. Habang nasusugatan ay lalong tumatapang. Kahit anong mangyari, ako ang mananalo, Apo. Itaga mo yan sa bato. O ano, Apo? Nakausap mo na ba ang lolo mo? Nakumbinsi mo na ba siyang umatras? Para wala na tayong problema. Hindi po, Lola. Kahit anong sabihin ko kay Lolo, talagang hindi na magbabago ang desisyon nila. Ay, nako. Sige, kung yan ang gusto, hayaan na natin siya. Kung mabigo siya sa kanyang ambisyon, malulungkot siyang mag-isa kahit pinagsabihan na natin. Ayaw makinig sa atin ng Lolo. Para siyang sundalo na hindi umaatras sa laban. Ay, nako, ang yabang niya talaga, ano? Akala mo kung sino siya? Na kesyo, sikat dito sa ating barangay. Pero hindi niya alam, pagtatawanan lang yon pag natalo ang lolo mo na mayabang. Wag naman po, Lola. Para hindi kayong mag-away ng Lolo. Alam naman ninyo na hindi siya patatalo. Yun ang mahirap sa lolo mo eh. Kahit kasalanan niya, hindi niya aaminin at hindi hihingi ng tawad. Kaya nga po, Lola, ang masasabi ko sa inyo ay pagpasensyahan na lang ninyo ang Lolo. Dahil ganyan ugali ng tumatanda. Hindi nakakaintindi. Melanie, sisimulan ang pagkakampanya bukas. Gusto ko sana'y sumama ka. Ay, sige, Hiner. Sasama ako sa inyo. Anong oras ba tayo maglilibot dito sa ating barangay bukas? Maaga tayo, Melanie, para hindi tayo mainitan sa daan at mapuntahan natin ang lahat ng ating kabarangay sa kanilang bahay. Okay, Hiner. Pero huwag mo na akong daanan sa bahay para hindi ka makita ng lolo ko at hindi siya magagalit sa iyo. Naku, kung hindi sana nagkandidato ang lolo mo, walang problema ang dad ko. Sinigurado na siya na ang magiging kapitan. Huwag na ninyong intindihin ng lolo dahil alam ko na hindi mananalo ang lolo ko sa dad mo. Kahit hindi na magkampanya ang dad mo dahil ang lolo ko lang ang kalaban niya. Walang magagawa ang lolo ko dahil wala siyang mga supporters. Hindi gaya ng dad mo, marami siyang kasama. Yun din ang sinabi ko sa dad ko, pero mahirap daw ang magtiwala. Kaya kailangan na maglibot dito sa lahat ng mga butantes. Aba, Bilyong, nakabihis ka. Saan ba ang lakad mo? May pupuntahan yata kayo ng kumpare mo Abay, tama ka, Soleng. Mabuti pa ang mga kumpare ko. May tiwala sila sa akin. Kaysa ikaw na asawa ko, hindi mo man lang ako masuportahan. Yung mga kumpare ko ay suporta sila sa akin. Kahit wala akong maibigyan na pera sa kanila. Ikaw naman kasi, pinipilit mo ang iyong sarili. Kahit hindi ka naman pwede. Ayaw kong mapahiya ako, Milyong. Kaya hindi kita sinasamahan. Baka kantyawan ka pa ng mga tao kung mangangampanya ka. Di pati ako madamay dahil sinasamahan ko ang walang panalo sa kandidato. Wala ka sa buhay mo, Soleng. Pero kapag ako'y nanalo, baka magsisi ka dahil hindi kita isasama sa aking selebrasyon. Kundi ang mga kumpare ko lang na handang tumulong sa akin para matupad ang pangarap ko na maging kapitan. Wala sa akin yan, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Dahil wala akong pakialam sa'yo. Sige lang, Soleng. Sa ngayon ay hindi ka naniniwala sa aking kakayahan, ha? Makikita mo na lang. Kapag ako ang nalalaw sa eleksyong ito, hindi ka makakatungtong sa barangay hall. Tandaan mo yan. Hiner, may itatanong sana ako sa iyo Sana huwag kang magalit kasi personal ito. Okay lang, Melanie. Anong gusto mong itanong sa akin? May nobya ka na ba? Baka makita tayo na magkasama at inihatid mo pa ako. Ay magalit siya sa iyo at sa akin. Ayaw kong maging hadlang sa inyong relasyon. Wala kang dapat problemahin, Melanie. Dahil wala na kami ng aking nobya. Iniwan niya ako at nakipaghiwalay sa akin bago siya nag-abroad. Ha? Ganun ba? Pasensya ka na. Natatakot lang kasi ako. Baka may masabi sa'yo ang nobya mo. At ngayon, nalaman ko na wala na kayo.
hindi na ako kakabahan na may sasabunot sa akin. Oo naman, hindi kita ihatid sa bahay ninyo kung may magagaling. Kung kasama kita. Ikaw naman, baka may nobyo ka na. Wala rin. Dahil gusto ko pang makapagtapos sa kurso ko bago ko harapin ang makipagrelasyon. O ano, pwede bang uuwi na ako? Bakit ganito ang nararamdaman ko kay Hiner? Talagang hindi ko mapigilan ang sarili ko. Talagang umiibig ako sa kanya. Kaya lang, may gusto rin kaya siya sa akin? Dahil masyado siyang malapit sa akin. Meron din kaya siyang pagtingin sa akin? Sana nga, para magkaroon na rin ako ng nobyo. Gusto ko si Hiner. Sana, mahalin niya ako. Sana nga. Ay, sige po ka. Balis na po kami. Salamat. At salamat sa suporta. Opo, sige po. Ma'am Lawrence, uuwi na rin po ako. Magkikisabay na po ako sa kanila. Huwag na, Melanie. Ako nang bahala ng maghatid sa'yo. Okay, ikaw nang bahala kay Melanie. At iiwan ko na kayo dito. Oh, halika na. Ihatid mo na ako. Oh, bakit mo po tinitingnan ng ganyan? Melanie. Hiner, ang kamay ko, bitiwan mo. Baka may makakita sa atin. Kaya kung may gusto kang sabihin, huwag mo nang hawakan ang kamay ko. Oh, ano ba yun? Melanie, may ipagtatapat sana ako sa'yo. Ay, Hiner, ang kamay ko, bitiwan mo. Baka may makakita sa atin. Ano ba yun? Gusto kong malaman mo na ako umiibig sa'yo. Tawarin mo ako, Melanie, dahil hindi ko na napigilan ng sarili ko para sabihin ang damdamin ko sa'yo. Naiintindihan kita, Hiner. Kaya, pwede bang sa ibang araw na natin pag-usapan ang tungkol dyan? Sige, susundin kung gusto mo. Salamat kung naiintindihan mo ko. Ang akala ko magtatampo ka sa akin. Hindi naman, Hiner. Alam ko, karapatan mo yan. Kung alam mo lang, Hiner, may pagtingin din ako sa'yo. Matagal na may lihim ang damdamin para sa'yo. Oh, Melanie, may sinasabi ka ba? Ano yun? Wala, Hiner. Halika na. Ihatid mo na ako sa bahay para hindi ako pagalitan ni na lolo at lola pag gabihin pa ako. Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Malapit ko rin matapos ang aking ginagawa. At ako mismo ang magkakapit nito. Hoy, Bilyong! Ay, bakit mo inuwi dito sa bahay ang mga supot ng simento? Ay, nagdala ka ng basura dito sa bahay! Anong basurang sinasabi mo? Ginagawa ko ito na parang poster ko at ididikit ko yan mamaya. Tingnan mo ang linaw ng pagkasulat ko sa pangalan ko dito. Nababaliw ka na talaga. Nagpapagod ka lang. Tingnan mo nga ang mga poster ni Lawrence. Maganda at may larawan pa siya. Pero ikaw, puro lumang sako ang pinagsulatan ng pangalan mo, tanga! Tumigil ka nga dyan sa mga ginagawa mong yan. Hoy, Solay! Kung hindi mo ako matulungan sa pagkakampanya ko, tumigil ka na sa kakadaldal mo. Walang kabuluhan yung ginagawa mo kapag ako'y nanalo. Ang kukunin kong sekretary yung bata pa. Hindi ikaw. Hindi ka makakatugtog sa barangay. Naku! Siraulo ka talaga. Nasisiguro mo ba na mananalo ka? Pustahan tayo! Baka ikaw lang ang bubuto sa sarili mo. At si Melanie at ako bubuto kay Lawrence. Imposible yung sinasabi mo. Apo ko si Melanie. Tapos hindi niya ako iboboto. Oo, sasabihin ko sa kanya na si Lawrence ang iboboto namin, hindi ikaw. Dahil baliw ka. Bakit? Maniniwala kayo sa ibang tao? Kapag ako naging kapitan, ay aasenso ang barangay na ito. Dahil marami akong programang gagawin. Pero yung Lawrence na yon, pera ang pinangyayabang niya. Kapag siya ang nanalo, babawiin din niya ang ginastos niya. Hindi tanga ang mga botante ngayon. Ginagamit na nilang utak nila. Hindi lahat ay makukuha sa pera. Naintindihan mo? Ay, ewan ko sa'yo. Kung yan ang paniniwala mo, bahala ka sa buhay mo. Talagang matigas ang ulo mong matanda ka. Mabuti naman at hindi kayo nagabihan na lumibot sa mga tao para mangampanya.
Opo, Lola. Nakakapagod din ang maglakad at magbigay ng mga tarheta ni Mang Lawrence sa mga taong bumubuto. At saka, nagdidikit pa kami ng mga poster ni Mang Lawrence. Ganun ba? Ay, teka po. Sino bang ibubuto mo? Ang lolo mo o yung kinakampanya ninyo? Hindi ko pa alam, Lola. Dahil naawa naman ako kay Lolo. Baka kunti lang ang bubuto sa kanya. Kayo, Lola, bubuto ba kayo kay Lolo? Ay, nako, Apo. Sayang lang ang iyong pagod sa pagsusulat. Kung ibubuto mo ay yung matatalo. Ha? Lola? Hindi ninyo susuportahan ang pagkandidato ni Ay, Lolo? talagang hindi. Nakakahiya. Alam naman niya na hindi siya mananalo kay Lawrence. Pero pinipilit pa rin ang gusto. Sino ang bubuto sa kanya? Matanda na siya. Lola, talaga bang hindi ninyo iboboto ang Lolo? Baka awayin niya kayo pag di ninyo siya sinuportahan. Bahala siya sa buhay niya. Pati ako madadamay sa kahihiyan pagkatapos ng eleksyon dahil talagang matatalo ang lolo mo. Ano ba ang palagay mo, Hiner? Ako na ba ang magiging kapitan ng barangay natin? Oo naman po, Dan. Lahat ay nakausap natin at sinigurado na kayo na ang kanilang iboboto. Mabuti naman ko kanon para masulit ko ang aking ginastos at babawi ako sa mga project na gagawin ko dito sa barangay. Opo, Dan. At sigurado na kayo na ang mananalo dahil kayo ang gusto ng aming nakakausap na mga butante. Kung ganoon, wala nang magagawa si Tandang Milyong. Ako pa ang hahamunin. Hindi talo siya sa akin. Yung iba nga na nagkakandidato ay umatras na nang malaman na akong lumalaban eh. Oo nga po, Dad. Si Tandang Milyong lang ang naglakas loob na lumaban sa inyo. Nang akala, kaya niya kayong talunin. Pero nagkamali siya ng kakalabanin. Paano siya tutulong sa mga tao kung wala siyang pera? Oo nga po, Dad. Maging basehan din yan ng mga tao para kayo ang piliin na maging kapitan ng ating barangay. At wala kayong problema dahil kayo ang gusto ng mga tao. Oh, may naiisip na ba kayo na gagawin para sa proyekto at mga bagay para sa kapakanan ng mga tao? May oo naman. Ako pa. May nakahanda ang mga dapat kong gawin dito sa barangay para umasensong balyong ito. Ganun po ba? Oo. Mabuti naman at nakahanda kayo. Dahil magtatanong ang mga tao kung ano ang inyong gagawin na serbisyo para sa mga tao. Ayaw nga pala, pwede bang sabihin mo sa akin kung anong mga pangako ng Lawrence na yon na nangagampanya? Alam mo naman siguro dahil napapakinggan mo. Ay, opo. Siyempre, handa raw tumulong sa mga pangangailangan ng mga tao. Lalo na sa mahirap na pamilya na kailangan daw ng tulong. Kung magkasakit ang isang tao, pwede siyang magbigay daw ng pera para sa pagpapagamot. At iba pang kailangan ng mga tao ay kaya niyang ibigay. Yan na lang bang sinasabi ko eh. Yung pera niya lang yung ginagamit niya para utuhin ang mga tao. Pero kapag nandyan na ang problema, nako, baka hindi rin makaisip ng paraan yan para lutasin ang problema. Ewan ko lang, Lolo. Kung tutuparin niya ang mga pangako sa mga tao. Siya nga pala, Lolo. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo masasamahan sa pagkakampanya. Dahil nauna kasing nagsabi sa akin si Mang Lawrence na tumulong sa pagkakampanya. Ay, wag mo nang isipin yan, Melanie. Ang importante yung suporta mo. Na ako ang ibubuto mo, hindi ang Lawrence na yun. Maaasahan ko ba yan, ha, Apo? Ha? Lolo? Melanie, may papakiusap sana ako sa'yo. At sana hindi ka tatanggi. Ha? Bakit? Ano ba yung Hiner? Sige, sabihin mo. Kung kaya ko, bakit kita tatanggihan? Kung kasi Melanie, gusto kitang kasama kung natapos ng ating kampanya. Pwede bang mamasyal tayo? Ha? Kwan Hiner, basta may oras ako. Sige, samahan kita. At sana, huwag kang pumunta sa bahay. Baka isumbong ako ni Lolo sa magulang ko. Paano na yun? Alam ko na, ibigay mo sa akin ang number mo para matawagan kita. Pwede ba? Oo naman, Hiner. Alam mo ba, hindi rin ako nakakapasyal
Dahil yung kasama kong kaibigan ay nasa Maynila, kaya gusto ko rin na maglibang. Alam ko kasi na napagod ka rin sa ating pagkakampanya. Bilang pasasalamat sa iyong tulong, ay ipapasyal at ililibre kita. Ay, sige. Ikaw ang bahala, Hiner. Para naman malibang din ako. Dahil hindi ako nakakalabas ng bahay eh. Pero Melanie, hindi kaya mahalata ng lolo at lola mo kung magpapaalam ka sa kanila na mamasyal ka? Naku, hindi ko pwedeng idahilan yun. Kundi, ang sasabihin ko sa kanila, may importante na gagawin ako sa school. Yun ang magandang alibay ko para makalabas ako ng bahay. Araw-araw na lang. Oh, tahimik ka yata yan, ha? Nag-iisip ka ba? Ano bang problema mo, ha? Huwag mo nga akong istorbohin dito. Nag-iisip ako kung anong sasabihin ko sa meeting di abansi namin mamaya. Ha? Ay naku, Bilyong, hindi ka ba kinakabahan? Baka wala kang masabi sa harap ng maraming tao. Ay naku, ikaw talaga, Soleng. Wala kang bilib sa akin, ano? Hindi ako sasama sa ganitong sitwasyon kung wala akong alam. Kaya manahimik ka lang dahil wala ka nang maitutulong sa akin. Kasalanan mo din yan! Pinagsabihan na kita na umatras, ha? Isinulong mo pa rin ang gusto mo. O ano ngayon? Di problema mo kung paano mo sila kumbinsihin para ikaw ang iboto nila. Basta, huwag mo na akong pakialaman. Lumayo ka nga dito para makapag-isip ako ng tama. Daldal ka lang daldal. Wala ka namang silbi sa Sige na, akin. sige na. Alis ka. Aalis na ako. Ay sana makumbinsi mo ang mga tao na ikaw ang iboto nila at hindi ka kulela at kay Lawrence. I'll be with Mga mahal kong kabarangay, sa araw ng halalan, huwag ninyong kalimutan na isulat sa balota, Lawrence para sa kapitan. Ganon din ang mga kasama kong kagawad. At ipapangako ko sa inyo, ibibigay ko ang lahat ng serbisyo na kailangan ninyo. Pag may problema kayo, kumatok lamang kayo sa pintuan ng bahay ko at bubuksan ko kayo at tutulugan. Maraming salamat po. Mabuhay ang siguradong kapitan natin! Mabuhay! At narinig na ninyo ang panalitan ng isang kandidatura para sa kapitan. Ngayon naman mga kaibigan, ay isunod natin ang sasabihin ng isa pang kandidato para sa kapitan. At narito rin mga kaibigan at magsasalita sa inyong harapan at ilalatag sa inyo ang kanyang mga gagawin sa darating na halalan. Walang iba kung hindi si Mang Camilo o Mang Milyo para sa kapitan. Maraming salamat sa iyo. Nire-respetong MC. At ang sabi ng kandidato ng kabila, kakadok daw kayo at bubuksan sa katutulong. Pero sa akin naman, mga kabarangay ko, hindi na dapat kumatok ang isang taong nangangailangan ng tulong. Dahil laging bukas ang pinto ng aking bahay. Mahal kong kabarangay. Uwi na kayo, uwi na tayo. Uwi na tayo. Tapos na ang meeting. Ay, sandali lang mga mahal kong kabarangay. Pakinggan niyo muna ako. Marami akong ipapaliwanag sa inyo. Huwag muna kayong umuwi. Pakiusap lang. Hay nako, nakakahiya talaga. Bakit tawa ka ng tawa dyan, Soleg? Ha? Nasisilan ka na yata ng ulo. Paano hindi ako tatawa? May nagsalita na kandidato, pero iniwan ng mga tao. Ako yata ang pinariringgan mo, Soleg. Tumigil ka. Kung hindi, tatamaan ka sa akin. Hay, bakit mo ako sinasaway, ha? Nakakatawa yung nakita ko. Hindi pa tapos ang sasabihin eh. Iniwan na siya. Hay, nakakahiya na Tumigil matanda. ka sa amin. Bilyong! Sinampal mo ako! Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At
ipagpapatuloy nga natin. May nakita akong nakakatawa at nakakahiya na pangyayari. Paano kasi nagsimula pa lang na magsalita, iniwanan ng mga tao? Nakakahiyang matanda. Oy, sinabi ko sa'yo, tumigil ka, ha? Kanina ka pa. Bakit mo ako sinampal? Bakit? Paano? Hindi ka na tumitigil yan sa pangangantya mo sa akin. Sige, tumawa ka pa. At hindi lang yan ang abutin mo. Ha? Baka ibalibag kita dyan sa may bintana. Walang hiya ka! Sige. Humanda ka, ha? Magkakampanya kaming dalawa ni Melanie para hindi ka nila iboboto. Hayop ka! Kahit na! Gawin mo kung ano yung gusto mo. Hindi ako natatakot. Sige, umalis ka para ikampanya ang Lawrence na yon. Siguro may plano ka, no? Na gawing lalaki ang Lawrence na yon, ano? Ano? Talagang baliw kang matanda ka! Makikita mo kung magtatagumpay ka sa pangarap mo! Ambisyoso matanda! Aray ko, sinipa mong itlog ko, buisit ka. Napisa yata. Tumakbo ka na, Soleg, dahil mapapatay kita. Takbo na! Ha? Lola, bakit may dala kayong bag? Saan ba kayo pupunta? Ay, nag-away kaming dalawa nung lolo mo. Napikon siya sa sinabi ko na iniwan ng mga tao nang sinimulan niyang magsalita doon sa meeting di abansi nila. Ay, syempre, Lola. Talagang magagalit ang lolo dahil kinakantyawan niyo siya at napahiya pa siya. Kung bakit kasi ang tigas ng ulo ng lolo mong yon. Sinabi ko lang umatras siya pero hindi siya sumusunod sa sinasabi ko. Alam naman ninyo ang galing ni lolo. Pag may gusto, talagang gusto niyang matupad. Sana naman ay hindi niya ako sinaktan. Kahit gano'n lang sinabi ko, hindi niya dapat gawin sa akin yun, nasampalin ako. Ano? Nagawa ni lolo sa inyo yun? Tapos, pinalayas ba kayo, Lola? Saan naman kayo pupunta? Halika, samahan mo ako doon sa bahay ni Lawrence at makikiusap ako sa kanya na pansamantala tayong makikitira doon. Samahan mo ako, Apo. Iwanan muna natin ang lolo mo dito para mabigyan siya ng leksyon. Ner, nandyan ba ang daddy mo? Pwede ba siyang makausap ng lola ko? Oo naman, Melanie. Nandiyan sa salas. Nagbabasa ng balita sa pahayagan. Bakit? Ano bang nangyari? Naglayas bang lola mo? Oo nga eh. Nag-away sila. At saka sinaktan ni lolo si lola. Kaya pinalayas nga ng lolo ang lola ko eh. Naku, kawawa naman ng lola mo. Matanda na. Saka pa siya saktan ng lolo mo. Hindi pwede yan. Maaaring magreklamo ang lola mo na sinaktan siya ng lolo mo. Wag na. Para hindi na lumaki ang away nila. Siyempre, may hinaharap pa si lolo. Kaya hayaan mo na namin. Sige, ikaw ang bahala. Kung yan ang desisyon mo. Sige, halina kayo ng lola mo sa loob. At kausapin na ninyo ang dad ko. Para masabi ninyo sa kanya ang kailangan ninyo ng lola mo. Salamat, Hiner. Sana matulungan kami ng dad mo sa aming pangangailangan ngayon. Maraming salamat. Ay, talagang hindi ko mapigilan ang sarili ko. Habang lumilipas ang mga araw, ay lalong tumitindi ang nararamdaman ko para kay Hiner. Sana nga, totoo ang sinabi niya sa akin. Namahal niya ako. Hindi bali, pag natapos ang pagkampanya namin at ulitin niya, ay sasagutin ko na siya. At hindi ko na patatagalin na maghintay ng sagot ko sa kanyang ipinagtapat na pag-ibig sa akin. Kung pwede lang, hilain ko ng mga araw para makasama ko na si Hiner sa pamamasyal at maglibang kaming dalawa. Dahil napagod din kami sa pangangampanya. Sana matapos na ito. Ano? Pinalayas kayo ni Kuya Emilio? Bakit po ba? Anong pinag-awayan ninyo? Tungkol ba sa hindi niya matanggap na ako ang mananalo? Hindi po, Kak. Kundi, kinantyawan ko siya. Napikon yung tao. Bisit na matanda yun. Baliw na sa kanyang ambisyon. Ano ngayon ang plano ninyo? Saan ba kayo pupunta? Makikiusap sana ako sa iyo, Lawrence,
na dito muna kami makikitira sa inyo. Pansamantala, kasama ko ang aking apo. Walang problema dyan, Alex. Sige, papagamit ko sa inyong isang kwarto namin. Dahil wala namang gumagamit. Dahil nasa abroad na ang anak kong isa. Salamat sa iyo, Kapitan. Sigurado na ikaw na ang kapitan. Dahil yung visit kong asawa ay walang boboto sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nila naisip ang magkandidato. Pero nire-respeto ko sila. Ang mabuti, Kapitan. Sasama akong mangampanya at sasabihin ko ang mga maling gawain ni Milyong. Hindi na kailangan, Alex. Alam ko naman na walang maaasahan sa mga botantes. Hindi bali, pag natapos ng halalan ay kukumbinsin ko na maging chief CBO kung gusto niya. Ay, kung ako sa iyo, Kapitan, wag na lang. Ibigay mo na lang sa iba para magkaroon ng trabaho ang may pamilya na walang hanap buhay. Oh, Hiner, kumusta ka na, mahal? Ano bang pinagkakabalahan mo ngayon? Akon, mahal. Medyo busy kami ni Dad dahil nagkandidato na maging kapitan. Ay, mabuti naman. Kung yan ang pinagkakabalahan mo, hindi ibang babae. Ikaw naman, mahal. Alam mo, ikaw lang babae sa puso ko. Kahit umuwi ka dito, wala kang makikita na iba. Talaga? O sige, naniniwala na ako sa'yo ngayon. Pero aasahan mo, pag nagbalik bayan ako, kailangan na magpakasal na tayo. At isasama na kita dito sa abroad para makapagtrabaho ka na kasama ko. Sige, kung yan ang desisyon mo, payag ako. Gusto ko rin na magtrabaho para makaipon ako para sa ating magiging pamilya. Okay, mahal. Hindi ko na sasabihin sa'yo kung kailan ako uuwi. Basta susurpresahin na lang kita para masaya, di ba, mahal? Oo naman, mahal. Basta, hihintayin kita rito para tuparin ang ating pangarap. Isipin mo na mahal kita, Elise. Maghihintay ako sa iyo pag-uwi. At sana sa lalong madaling panahon ay magpakasal na tayo. Ano? Narinig mo na ba ang sinabi ni Lawrence? Opo, Kapitan. Kayo daw ang kukunin niyang CBO kung gusto niyo. Talagang hinahamon ako ng Lawrence na yun. Ang akala mo kung na yun ay malakas siya. Makikita na lang kapag tapos na yung halalan. Kapag nanalo ako, hindi ko siya kukunin na CBO. Ikaw ang kukunin kong barangay treasurer ko. Naku, salamat po, Kapitan. Talagang kayo ang karapat-dapat na maging kapitan namin. Ang mabuti pa, tulungan mo akong magdikit ng mga poster ko, ha? At idikit natin doon sa poster ni Lawrence para matakpan ang poster niya. Sige po, tutulungan ko na kayo. Pero yung pangako niyo sa akin, ha, na ako ang magiging treasurera ng barangay, ha, Kapitan? Oo naman. Kung ano yung sinabi ko, itutuparin ko yan. Hindi ako gaya ng Lawrence na yun. Hanggang salita lang siya. Pero hindi niya kayang gawin at panindigan. Tignan mo yung lolo mo. Hindi na tayo sinundo dito sa bahay ni Lawrence. Talagang ayaw niya tayong pabalikin doon sa bahay. Hayaan ninyo si Lolo. May iisip din niya na mali ang ginawa niyang pagpapalaya sa inyo. Baka kutsain pa siya kung hindi niya maayos ang awayan ninyo. Ay, sa bagay, tama ka po. Kung sakali na maswertihan si Lawrence, alam ko na tatawagin siya sa barangay hall para ayusin ang ating pamilya. Yun ang pangako niya sa akin. Ay, mabuti kung magkakasundo po kayo ni Lolo. Dahil nakakaya naman. Kung kailan kayo tumanda, saka kayo maghiwalay. Alam din niyo, Lola, nahihina ako kay Mang Lawrence dahil hindi pa tayo umuwi sa bahay natin eh. Ay, oo nga eh. Pero anong magagawa natin, Apo? Hindi pa tayo sinusundo ng iyong lolo. Pwede bang malaman sa inyo ang totoo, Lola? Talaga bang si Lolo ang nagpalaya sa inyo? O kusang umalis kayo sa bahay? Hindi niya sinabi. Kaya lang, ang hindi ko nagustuhan ay yung pagsampal niya sa akin. Ngayon lang niya ginawa sa akin yon. Kaya, nagtapo ako sa kanya. Kung ganun, kailangan na tayong umuwi sa bahay natin. Baka tumawag ang mami at gustong kausapin ang lolo. Oo nga pala, ano. Lagi lang nagtatanong ang mami mo sa kanya. Anong gagawin natin? Ang mabuti pa ay umuwi na tayo, Lola, pagkatapos ng halalan. Dahil nakakahiya na nakikitira tayo at pinapakain pa. May bahay naman tayo.
At hindi pwede na umalis kayo roon, Lola. Dahil may karapatan kayo doon. Sige. Sige, Apo. Kung anong desisyon mo, susundin ko. Pero, kailangan na kausapin mo ang lolo mo, ha? At paliwanagan mo para magtino siya. At hindi na niya ako dapat saktan. Lolo, kumusta na po kayo dito? Hindi ba ninyo hinahanap ang Lola? Ay, alam mo, Apo, hindi ko siya pinaalis dito sa bahay. Pero tignan mo naman ang ginawa niya, nagtampo. Oh, umasan siya? Ikaw, bakit ngayon ka lang umuwi dito sa bahay? Ko naman po, Lolo. Hindi ko pwedeng pabayaan ang Lola. Baka kung saan pa siya pumunta at mapahamak, kaya sinamahan ko siya. Teka nga muna. Saan ba kayo nakikitira ngayon, ang lola mo? Pwede bang sabihin mo sa akin? Yun pang gusto kong sabihin sa inyo, Lolo. Nakakaya doon sa pinunta namin ng Lola. Dahil libre tirahan, libre pang pagkain. Saan ba kayo tumira ng lola mo? Sa kamag-anak natin ba? Hindi po, Lolo. Ha? Kundi doon sa kalaban ninyo, sa pagiging kapitan. Doon kina Mang Lawrence. Ano? Ang kapal naman ang mukha ng lola mo, no? Doon pa siya humingi ng tulong sa mayabang na yon. Mas lalo niya akong hindi nirespeto sa ginagawa niyang lola mong yan. Baka magsumbong siya kay Lawrence. Hindi naman sinabi lahat ni Lola. Kundi ang sabi ni Lola ay nag-away kayo at pinalayas ninyo si Lola. O ano, Hiner? Talipod naman ninyo ang lahat ng mga botantes dito sa ating barangay. Mga ilan pa ang hindi ninyo nakausap. Konti na lang po, Dad. Kaya huwag na kayong mag-alala. Dahil lang sabi nila ay kayong gusto nilang maging susunod na kapitan. Mabuti naman kung gano'n. Para hindi ako mapahiya. Sana sinabihan mo ang mga tao. Yung perang ibibigay ninyo ay tulong sa kanila dahil sa nagdaan na kalamitan. Oo, Dad. Yun ang sinabi naming dahilan para hindi sila maghinala na binibili ang kanilang boto. Sana magtagumpay tayo sa ginagawa nating paraan na ito para makuha ang pagtitiwala ng mga tao. At ako ang piliin na maging kapitan. Melody, Apo, halika na at magagampanya na tayo. Hinihintay na tayo ni Kapitan sa labas. Lola, hindi mo na ako makakasama ngayon dahil hapong-hapo ang aking katawan sa pag-iikot namin kahapon. Kung ganon, maiwan ka na dito, ha? O sige, aalis na kami. Opo, Lola. Ayun na sina Lola at ang mga kasamahan namin. Talagang, nakakapagod ang magkampanya. Melanie, nandito ka pala. Hiner, nagpaiwan ka? May kailangan ka bang sabihin sa akin? Oo, Melanie. Hindi ka sumama kaya nagpaiwan ako para may kasama ka dito sa bahay. Kun kasi, Hiner, medyo napagod ako kahapon sa paglipot natin sa mga botante. Kaya magpapahinga muna ako. Ganoon ba? Mahal na mahal kita, Melanie. Oo, Hiner. Kami makakita sa atin. Wala. Tayong dalawa lang naiwan dito. Hiner, huwag. Bitiwan mo ko. Tawarin mo ako, Melanie. Talagang hindi ko mapigilan ang init ng pagmamahal ko sa'yo. Pero hindi pa kita sinasagot, Hiner. Kaya bitiwan mo ko. Isagutin mo na ako. Sige na. Oo na, Hiner. Tinatanggap ko ng ang iyong pagtitig. Salamat, Melanie. Salamat. Melanie. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Paano na ako ngayon? Nakuha mo na aking pagkababae. Pagkaiwanan mo na ako. Hindi, Melanie. Napatunayan ko na mahal mo ako. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Talaga bang pagkakasalan mo ko, Hiner? Dahil wala akong may pagmamalaki. Nasira mo ng aking karagada. Mahal kita, Melanie. Pero hindi pa tayo pwedeng pakasal. Dahil may pangarap pa ako na gusto kong matupad. Ha? Anong ibig mong sabihin, Hiner? Kailangan ko pang pumunta ng abroad. Dahil may uncle ako na tutulong sa akin para magtrabaho doon. Kaya kung makapaghihintay ka, magpapakasal tayo. Ano? Maghihintay pa ako sa'yo? Sana hindi mo pa ginawa ang bagay na hindi pa dapat. Para hindi ako mag-alala. Natatakbuhan mo ako. Magtiwala ka sa akin, Melanie. Kaya ako ginawa ito. Para sigurado na hindi mo ako ipagpapalit sa iba. At ako,
Paano ako makakasigurado na hindi mo ko lulukuhin, Hiner? Ano ang patunay mo na talagang ako ang pagkakasalan mo, Hiner? Ano? Sigurado, kaya mananalo, Kapitan. Talagang sigurado na ako. Wala akong nararamdaman na kaba sa dibdib ko. Kaya ngayon pa lang ay pipili na ako ng magiging sekretarya ko at tresurera. Melanie, gusto mo bang maging sekretarya? Opo, Kap. Basta gusto ninyo po ako para sa inyo, Kap. Maglilingkod po ako sa inyo. Mabuti naman kung ano. Kailangan na maging handa ako sa mga taong maging kasama ko sa barangay hall. Sino kaya ang dapat kong piliin na maging tresurera? Alam ko na, si Christine. Opo, Kap. Dahil kaya ni Christine ang maging tresurera. Dahil tapos po siya sa kolehiyo, isa siyang accountancy. Tama. Siya gusto ko para hindi magkamali sa mga pagkwenta sa mga gastusin o dapat na ihanda na pera para sa mga proyekto. Naku, kayang-kaya niyang gawin yan, Kap. Dahil pumasa naman siya sa board. Kaya lang, hindi pa siya pumapasok sa trabaho. Dahil hinintay pa siya. Gusto niyang mag-abroad. Ano? May plano pala na mag-abroad. Hindi niya matatapos ang 3 taon. Teka, mag-iisip pa ako ng iba na pwedeng maging treasurer ko. Nag-aalala ko sa nangyari sa amin, Hiner. Totoo kaya ang sinabi niya na hindi niya ako pababayaan kung magbunga ang aming ginawa? Sana hindi ako nagpaubaya na hindi pa dapat gawin yun pag hindi pa kasal. Naku, ito pa rin sana ni Hiner ang pangako niya na pagkakasal kami para pag nakapag-abroad na siya at nakapag-ipon, ay, babalikan daw niya ako. Sana iningatan ko ang sarili kong dangal. Ngayon ay siguradong hahabol-habol ako kay Hiner. Teka, kailangan kong kausapin ng masinsinan si Hiner para malaman na talagang tutupad siya sa kanyang pangako. O mahal, sabihin mo na sa akin kung kailan ka uuwi dito. Nananabik na ako sa'yo. Huwag kang magmadali. Talagang uuwi na ako dyan para sa ating pagpapakasal. Bakit? Naihanda mo na ba ang dapat na kailangan para sa ating pagpapakasal? Oo naman. Siyempre may kilala ang dad na mataas na opisyal dito sa ating bayan. Kaya naihanda agad ang ating kailangan. Mabuti naman dahil handa na rin yung papasukin mong trabaho dito sa Amerika. Malaki ang sahod at magkakasama na tayo. Maraming trabaho na kayang-kaya mong pasukin. Yan ang inaasahan ko. Dahil alam mo naman sa bansa natin, kulang ang trabaho na mapapasukan dito. Ang daming kababayan natin na sa ibang bansa nagtatrabaho. Kaya sa linggong ito, darating na ako at humanda ka. Baka may babae dyan na habol sa'yo. Masisira ang ating plano. Wala. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Elise. Sino naman ang ipapalit ko sa'yo? Alam mo na, nagpisa ko ng matagal para tuparin ang pangako ko sa'yo. Kaya, huwag ka na magduda dahil ikaw ang pagkakasalan ko. Okay, sige, bye-bye na. I love you so much. Bye. Hiner, butit na kita. Saan ba tayo pupunta mamaya? Hindi pa rin tayo tapos sa paglilibot sa mga botante? Wala na tayong pupuntahan. Magpapahinga na tayo. Tapos na ang pagkakampanya. O, bakit mo ko hinahanap? May kailangan ka ba? Oo, Hiner. Magpapaalam sana ako sa'yo dahil pupunta ako sa bahay para alamin ang kalagayan ng lolo ko. Ganun ba? O sige, pumunta ka na lang, Melanie. At mag-ingat ka sa daan, ha? Hindi na kita masasamahan. Baka makita pa ako ng lolo mo. Oo, alam ko yan. Hindi bali. Hindi naman malayo ang bahay namin dito sa inyo. Sa bagay. Hindi bali, wala na tayong pupuntahan dito sa ating lugar. Dahil tapos na ang pagkakampanya. Magpapahinga na tayo. Oo nga, Hiner. Ay, ngayon ko lang naranasan ang magkampanya. Nakakapagod pala. At saka ang mga tao, ang dami nilang tinatanong. Yung mga iba, ay hindi ko nasasagot. Dahil wala naman akong alam. Wala namang sinasabi ang dad mo.
Huwag mo nang pansinin ang ganang mga tao. Dahil nag-iintriga lang para may ipaparating sa mga marites na hindi naman nakakabuti sa tao. O sige na, pumunta ka na para makabalik ka dito sa bahay. Lolo, wala ba kayong pupuntahan ngayon? At ano sa palagay ninyo? May laban po ba kayo kay Mang Lawrence? Bay, oo naman na po. May nakausap ako na may hindi magandang ugali daw yung taong yun. Kaya sana bumalik na kayo ng lula mo dito sa bahay. Talaga, Lolo? Oo. Hindi na kayo galit sa Lola? Ay, mabuti naman kung magkakasundo na kayo para hindi tayo pintasan ng mga tao. Oo naman na po. Kailangan kong ayusin ang pamilya natin. Hindi ko man pwedeng pabayaan yung lola mo. May binibigyan ko lang ng leksyon yung lola mo dahil may pinangungunahan niya yung mga desisyon ko, karapatan ko. Hindi siya lumugas sa dapat niyang kalagyan. Sana pagpasensya na ninyo ang Lola dahil nagkakaulyanin na. Di siguro matanggap na hindi na siya importante sa inyo. May dapat sana suportahan ninyo ako dahil ako ang asawa niya. Pero tingnan mo naman yung ginagawa. Sinamahan pa niya yung ibang tao. Alam mo, kapag tapos na yung gusto, sigurado hindi na yan papansinin. Ay, ewan ko lang, Lolo. Oo. Kung hindi magbabago ang pakikitungo niya sa mga tao at naging mabuti ang pinakitang ugali sa amin ng Lola. Naku, Apo, pakitang tao lang yun. Tingnan mo, kung sakaling siya ang manalo, baka bawiin din niya ang perang ginastos niya. Lolo? Magbabalik bayan na si Elise. Kaya kailangan ko nang iwasan si Melanie. Akala ko, siya ang papawi ng kalungkutan ko. Pero hindi pala. Matimbang pa rin sa puso ko si Elise. Lalo na ngayon na uuwi na dito. At magpapakasal na kami. Ngayon ko nadama na natukso lang ako kay Melanie. Pero hindi ko siya mahal. Hindi bale. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Sana maunawaan niya ako at mapatawad sa nagawa ko sa kanya. Alam ko na makakahanap pa siya ng ibang magmamahal sa kanya. Alam ko yan. Anong magagawa ng tandang milyong na yun sa akin? Sigurado na hindi siya mananalo laban sa akin. O bakit, Hiner? Ano bang nangyari sa'yo? Teka, nagpunta ka ba sa pinagbibilangan ng balota? Ano nang resulta? May mga bumoto ba kay tandang milyong? Kunpunat, may masamang balita na sasabihin ko sa inyo. Ha? Masamang balita ka mo? Ano yun? Sabihin mo agad. Dad, si Mang Milyong, siya po ang nanalo. Lamang siya ng 27 boto. Ano? Hindi pwede. Ako ang nanalo. Baka gumawa siya ng paraan para mabaligtad ang resulta. Kailangan ko magpaimbestiga para malaman ang totoong resulta ng halalan. Hello, Elise. Ano nang araw ng iyong pag-uwi dito para masundo kita sa airport? Kailangan mo nang lumuwas sa Maynila para salubungin ako. At huwag ka nang magsama ng maraming sasalubong dahil kunti lang ang dala ko na ipamimigay sa kanila. Okay, mahal. Masusunod. Maghahanda na lang ako at kakausapin ko yung may-ari ng van na masasakyan natin. O sige, Hiner. Kailangan ko rin ianda ang lahat ng gamit na binili ko para gamitin sa ating pagpapakasal. Ay, sa wakas, matutupad na ang pangarap natin. Oo naman, dahil nagmamahalan tayo sa isa't isa. Kaya dapat na nating pag-isahin ang ating puso. Sana, pag mag-asawa na tayo, ay magtino ka na ha. Ayaw ko nang maglakwatsa ka at mag-i-standby. Ikaw naman, parang di ka naniniwala sa akin. Basta, pag natapos ng kasal natin, sasama na ako dyan sa Amerika para magtrabaho agad. Mabuti naman kung naisip mo ang ating magandang kinabukasan para sa ating pamilya, para maging maayos at masaya ang ating relasyon. Ano ngayon, Soleg? Natalo ang Lawrence na yon, na mayabang. Sinabi niya na siya ang number 1 sa barangay natin. Iyon pala, ay hindi nila nagustuhan ang ugali niya. Milyo, Ano kaya? pasensya ka na.
Hindi ko inaasahan na malakas ka pala sa ating kabarangay. Bakit kasi hindi kayo naniniwala sa akin Kundi naniwala kayo sa ibang tao. Patawarin mo na ako, Milyong. Alam ko ang aking pagkakamali. Sana magkasundo na tayo. Oo, Suling. Hindi rin kita matiis. Yung sinabi ko noon ay hindi ka makakatungtong ng barangay hall. Mabuti na lamang at nagbago na ako. Ngayon, may karapatan ka na sa bahay na ito. Alam ko ang batas, Suling. Hindi gaya ni Lawrence na yon, na nagmamagaling, pero wala namang palang alam. Kaya, tingnan mo tinalo ko siya. Hindi bale. Bibigyan ko ng posisyon dito sa barangay. Gagawin ko siyang chief CBO. Dahil ako na ang kapitan ngayon, Suling. Kapitan na ako sa lugar natin. Isang linggo na hindi ko nakita si Ner. Hindi rin siya dumadalaw sa bahay. Siguro, nalungkot siyang masyado dahil natalo ang dad niya. Ang mabuti pa, puntahan ko siya dyan sa bahay nila. Si Henry mo ba sa bahay nila? May kasama siyang babae at niyakap niya. Hinalikan niya. Anong ibig sabihin ng nakita ko? Hindi lang ako ang kanyang nobya. Aalis yata sila. May huminto na bagong sasakyan. At sumakay sila. Hindi ko na sila maabutan. Sino ang babaeng yun? Sino siya? Ang mabuti pa, ang dad niya ang kakausapin ko para malaman ko ang totoo. Melanie, apo, bakit ginabi ka ng uwi? Saan ka ba galing, ha? May pinuntahan po ako ng kaklase ko, Lola. Dahil may text siya sa akin, kaya nag-usap po kami. Akala ko may problema ka. Dahil malungkot ka nung umuwi ka dito sa bahay. Ay, apo, kung ano man yung gumugulo sa isip mo, sabihin mo lang sa akin. Wala po, Lola. Kaya wag po kayong mag-alala sa akin. Pag may problema ako, sasabihin ko sa inyo. Dapat lang. Dahil alam mo naman na mahal ka namin ng lolo mo. Kapag may gumawang kalukuhan sa'yo, sabihin mo na kaagad. At gagawa ng paraan ng lolo mo na kapitan ngayon sa ating lugar. Opo, Lola. Tandaan ko po yung sinabi ninyo. Sige po, Lola. Doon muna ako sa kwarto ko. Magpapahinga muna ako. Sige po. Sige. Ay, mukhang may gumugulo sa isipan ni Melanie. Pero, bakit ayaw niyang sabihin sa akin? Hindi bale. Siguro, pag hindi na niya kaya, sasabihin din niya sa akin. Whoops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Ginabi yata kayo na nagkalakad ng mga kailangan para sa pagpapagasal ninyo. Opo, Dad. Buti naman at natapos din. Tapos saka kami namasyal ni Iris. Bakit po, Dad? May kailangan ba kayo sa akin? Conhener. Kaninang umaga ay nakita ko si Melanie dyan sa may harap ng kalsada. Parang may hinihintay. Pabalik-balik. Bakit hindi siya pumunta rito sa bahay kung may gustong sabihin o kung ano ang kailangan niya? Alam mo, noong kampanya ay lagi kayong magkasama at nagkukwentuhan. Baka naman niligawan mo siya. Hindi kayo nagkamali, Dad. Naging nobya ko siya. Ikaw talaga, Henry. Hindi pa rin nawala ang pagkabulero mo sa mga babae. Paano yan? Sasabihin mo sa kanya ang totoo na may nobya ka at pakakasal na kayo. Ewan ko, Dad. Hindi ko pa alam sasabihin ko sa kanya. At pakiusap, Dad, huwag ninyong sabihin kay Elise na may niligawan ako para di siya magtampo sa akin. Kung ako sa'yo, Henry, mas mabuti na sabihin mo agad. Para masaktan ang apo ni Emilio at makabawi ako sa matandang yon. Oo naman, Dad. Nakabawi na kayo. Dahil pinaglaruan ko lang si Melanie. Kumagad siya sa pain ko. Akala niya totoo ang sinabi ko sa kanya. Pero hindi. At alam niyo, may nangyari na sa amin ni Melanie. Pero hindi siyang pakakasalan ko.
Hoy, Oleg, pwede bang tumigil ka na dyan? May urong-sulong ang ginagawa mo dyan Ano bang iniisip mo? Kwan kasi, yung apo natin. Oh. Parang may gumugulo sa isipan niya. Sa palagay ko, may problema siya. Bakit hindi mo siya tanungin? Para malaman mo kung anong problema ng apo natin. Kapitan ng lolo niya. Kaya kong lutasin yan kung ano man yung problema niya. Tinanong ko na siya, pero ayaw naman niyang sabihin. Pero nararamdaman ko na sobra ang kanyang kalungkutan. Ay, nako. Baka naman may nobyo na yan. At may hindi sila pagkakaintindihan. Naku, wala naman akong alam na lumiligaw sa kanya Ang sabi niya, di pa siya pwedeng makipagrelasyon. Ay, kung hindi pa niya sasabihin ngayon, hayaan mo lang. Baka nag-iisip ng paraan yan kung paano niya lulutasin ang problema niya. Hindi naman siya lulukuin siguro. Dahil kapitan ang kanyang lolo. Hindi ako mapakali. Kailangan nakausapin ko si Hiner. Dapat kong malaman kung sino ang babae yun. Dahil hindi na siya nagpapakita sa akin. Kahit yung dad niya, ay kakausapin ko rin. Baka sabihin niya ang totoo. Teka, ang dad ni Hiner, palabas ng gate nila. Baka may importante yata silang lakad. Dahil nakapormal ang kasuotan niya. Hintayin ko na dumaan ang sasakyan niya dito. Sa kinaroroonan ko, saka ko tanungin kung nasaan si Hiner. Hayan ang kotse nila. Parahin ko nga. Oh, ikaw pala, Melanie. May sasabihin ka ba sa akin? Ano ba yun? Sabihin mo agad dahil nagmamadali ako. Kwan po kasi, Mang Lawrence. Pwede ko bang makausap si Hiner? Nandyan ba sa bahay ninyo? Si Hiner pala ang kailangan mo. Sige Melanie, pumasok ka na sa loob ng bahay namin at katukin mo na lang sa kwarto niya. Opo, maraming salamat po. Papasok na po ako sa bahay ninyo. Sige iha. Bye. Tayo na Turik. Paandarin mo na ang kotse para di ako patrasado sa kausap ko. Umalis na ang dad ni Hiner. Ngayon, pupuntahan ko sa kwarto niya. Hindi kaya siya natutulog? Baka magalit siya kung gigisingin ko. Bahala na. Basta papasok na ako sa bahay nila. Tahimik dito sa loob ng bahay nila. Parang walang tao. Lalapit na ako sa kwarto niya at katukin ko. Sigurado na masosorpresa siya. Hindi niya alam na dadalawin ko siya. Hindi ko makalimutan ang ginawa namin noong nandito pa kami ni Lola sa bahay nila. Hindi ko na siya napigilan. Nagpunin niya ang aking pagkababae. Kaya kailangan maging mahigpit ako sa kanya para hindi niya ako ipagpalit. Malapit na ako sa kwarto niya. Ano yun? Parang may kasama siya sa loob ng kwarto. Buksan ko agad ang pinto. Ganito. Ay! May pumasok! Melanie, ikaw? Anong ibig sabihin nito? Kwan Melanie, si Elise ang totoo kong nobya. Galing siya sa abroad at pakakasal na kami sa lalong madaling panahon. Ano? Hindi mo magagawa ito, Hiner? Bakit mo ako niluko? Bakit? Hiner, sabihin mo sa akin, bakit sinabi niya na niloko mo siya? Niligawan mo siya? Biniro-biro ko, pero kung bagat siya. Hindi ko na kasalanan. At ang babaeng yun ay supporter ni Dad sa pagkakampanya. Kahit itanong mo kay Dad, wala kaming relasyon. At tignan mo, bata pa siya at nag-aaral sa kolehiyo. Kesa sa'yo na professional. Siyempre, hindi kita magpapalit sa babaeng yun. Wala ka bang ginawa sa kanya para umiyak ng ganon? Sabihin mo ang totoo. Meron bang nangyari sa inyo? Pinapatahong mo na naman ako. Kung papatulan ko yun, para akong kumuha ng baton ay pinupok ko sa ulo ko. Hindi yun makakatulong sa akin. Pabigat lang. Dahil wala pang alam sa buhay. Sige, Hiner. Sa ngayon, ay paniniwalaan ko ang sinabi mo. Pero tatanungin ko muna ang daddy ko. Para malaman ko kung may relasyon kayo ng babaeng yon. Paano ko lulutasin ang problema ko? Hindi ko pwedeng ipagtapat kina lolo at lola.
Dahil malaking gulo ang mangyayari. At sigurado na hindi aaminin ni Hiner ang nangyari sa amin. Baka ako pang baliktarin. Kaya ipapaubaya ko na sa Diyos ang magparusa sa Hiner ngayon na sinungaling at mapagsamantala sa kahinaan ng isang babae. Sana dumating ang araw na pagbabayaran niya ang ginawa niya sa akin. Magkakalma rin siya. Oh, William, kumusta naman ang trabaho ng isang kapitan? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman. Dahil may mga kasama kong gagawad na tumutulong sa akin para maayos ang anumang ilang problema ng ating barangay. Oo nga pala, ikaw lang ang pipirma pag nakapag-desisyon na ang lahat. Kaya nga, mag-iisip ako ng magandang proyekto na pakikinabangan ng lahat dito sa ating baryo. At pag may nag-aaway, dapat wala kang kinakampihan at pangaralan ang may kasalanan. At sana maging maayos at tahimik ang ating lugar. Huwag mo na akong turuan dyan, Soleng. Dahil alam ko naman ang aking ginagawa. May mga nakalista na akong batas na dapat sundin sa bawat tao dito sa barangay. May nakalaan na aklat dyan na dapat basahin para alam namin na ipatupad na gawin dito sa barangay. Kung ganun, dapat mong basahin at pag-aralan para hindi nila sabihin na wala kang alam sa anumang bagay tungkol sa kapakanan ng mga tao. May talagang ganyan ang gagawin ko, Soleng. Lahat ng aking makakaya gagawin ko para mapaglingkuran ko ang ating mga kabarangay. Melanie, apo, naging busy ka sa iyong pag-aaral. Talagang itinuon mo ang iyong pansin para makatapos ka lang. Oo naman po, Lola. Dahil nagsakripisyo ang mga magulang ko para mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Kaya hindi ko pinabayaan ang aking pag-aaral. Kailan ka ba magtatapos, apo? Para alam namin ng lolo mo at alam ko na ihahanda ka namin ng regalo dahil masipag ka sa iyong pag-aaral eh. Naku, Lola. Malapit na akong makatapos at may medalya pang matatanggap para may maiaalay ako sa aking mga magulang na gumastos sa aking pangangailangan sa pag-aaral ko. At pare rin sa inyo ni Lolo ang diploma ko dahil sa pag-aalaga ninyo sa akin. At kayo ang nagbigay ng pagmamahal na kailangan ko dahil wala dito sa piling ko ang mga magulang ko. Ay, salamat sa iyo, apo. Dahil hindi mo binigo ang iyong mga magulang na makatapos ka sa kursong iyong kinuha at magagamit mo para makahanap ka ng magandang trabaho. Tama kayo, Lola. Alam po ninyo, nakikita ko yung mga gaya ko na di sila nakapag-aral sa kolehiyo ay nahihirapan pong pumasok sa trabaho dahil ang hinahanap ng mga may-ari ng kumpanya ay yung may natapos na kurso. Ay, kaya maswerte ako sa aking mga magulang dahil sa pagbibigay din nila sa akin ng maginhawang buhay. Kaya sa kanilang pagtanda, ako rin ang mag-aalaga at magsusuporta sa mga magulang ko at sa inyo ni Lolo at kayo, Lola. Kailangan na ang kapitan kong Lolo at mapagmahal na Lola ang kasama ko sa aking pagtatapos sa kolehiyo at tatawagan ko rin kina Mami at Daddy kung pwede silang dumalo sa aking pagtatapos. Ay naku, Lola, masayang masaya ako kahit wala pang dumating na nagmama sa akin na hindi ko pa nakita ang lalaking tunay na magmama sa akin. Masaya pa rin ako. Sana dumating na siya, Lola. Hindi ko inasahan na ang aking unang karanasan sa pag-ibig ay isang napakasakit na kapiguan. Pero tiniis ko at salamat dahil hindi nagbunga ang nangyari sa amin ni Hiner. Kaya ibinuhos ko ang aking panahon sa pag-aaral at nakatapos ako. At saka may lumigaw sa akin na siya ang naging asawa ko na mapagmahal at responsableng asawa. At sa ngayon, naging masaya at maayos ang buhay may
kahit nakaranas ako ng kabiguan. Hanggang dito na lamang at salamat, Nelly. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.